faithful men, no? Nagisgot siya og pagka matinud-anon, no? Pagka matinud-anon. So dili kani nga bulan wala ni siya nag-focus para lang sa mga lalaki, apan kanatong tanan nga nangalagad glabaw sa tanan ni offer, ni surrender sa atong mga kinabuhi diha sa Ginoo. No? Dili lang siya dapat mo start sa atong bana, kundi sa atong kinabuhi usab adlaw-adlaw. So ang atong verse karon is, this was my devotional a week more than a week ago. No, in Deuteronomy chapter 29. So ang key verse nato ani is gi-focus nako diri in 14 to 15, pero hisgotan nato ang entire chapter. So verse 14 says, "You are not the only ones with whom the Lord is making this covenant with its obligations. He is making it with all of us who stand here in His presence today, and also with our descendants who are not yet born." So karong adlaw igsoon is that maghisgot ta a story about, according to the commentary, this is the last warning of Moses to the Israelites before siya namatay. Pero dili po di sa akong last message no nga mamatay nako. Dili ako lang ni gusto ibaba pod sa inyo ha, kay tungod nasayod ko nga naa ni siya ipagahimuon sa atong paglakaw sa atong kistohanon nga kinabuhi. Samot na nga nagisgot ta about faithfulness karong bulana. So mao gani nga gitaytilan nako ni siya og kay faithful man man ta karon, gitaytilan nako ni siya og you are standing for something. No, you are standing for something. Inay mong katapad, you are standing for something. So tagba jud kog pangitag picture nga naay magtindog nga siya ra isa nga naay daghag tao. Na sa kadaghan daghag picture nga ako nakitaan kana akong ganahan. No, kana akong ganahan kay naa siya'y shape, no? An arrow shape na kung asa ikaw ang nasa tubangan og naay mga nagsunod. Then gingon ko nga, tama ra gyud akong gititle, you are standing for something. A quote says, "Courage is what it takes to stand up and speak, but courage is also what it takes to sit down and listen," according to Winston Churchill. So, ang imong pagkadasig, ang imong pagkaarisgada, ang imong pagka-desidido sa kinabuhi, dili lang siya makita sa imuhang pagkamaisugon sa pagsulti, sa pagkamaisugon nga mulaban apan, makita ang tinuod nimong kadasig kung kabalo sa maminaw. Kabalo ka maminaw. No? Kay daghan tao, gusto lang mo istorya di na maminaw. Because they stand, that is their courage. But according to Winston Churchill, dili lang yun di ay about istorya ang imong kadasig, sa pagpaminaw po di ay usahay. So mao gani na this message, no, speaks about how important to be involved, to stand, to fight that something for the Lord. Mas man ako, no, ang message na to karon will talk about how important to be involved. Unsa ka importante ang mahimong isa, no, isa didto. To stand, to fight that something to the Lord. Why? Because we're talking about our faithfulness. Again, faithfulness. Adlaw-adlaw, no, syempre, wa man ta nagitanay karon kung nangamatay na ta. This is truly the evidence of how wonderful ang grasya sa Ginoo sa matag usa ka kinabuhi. Adlaw-adlaw na atay different story nga ginaagian. Wait lang, mupalit ako sa nina. Ma-conscious ko sa. Adlaw-adlaw, no? Naatay story nga ginabuhat. Adlaw-adlaw naatay gina-fulfill sa atong kinabuhi. And don't you know that that is the wonderful product of grace, of the grace of God. Grasya gyud sa Ginoo ang tanan nga hangtod karon nagkuyog pagyud ta.
Grasya gyud sa Ginoo ang tanan nganong hangtod karon buhi pa ka. Labaw sa tanan hangtod karon nakapangalagad pa ka. You are living at this moment because you are living at this moment because God, by His grace and mercy, has brought you to this moment. You are alive today because, sa gingon dira, God has cared for you. Kaya kung wala nakagiatiman sa Ginoo, kung di nakaatimanon sa Ginoo, papahulayon naman jud ta. Di ba? Musugop tatag sa dili, kung binugoy nga linya, kung di na siya malipay nimo, buhion pa man ka. No? So, mao na ko hangtod karon ayaw ka pangutana nga hangtod karon buhi pa ka. Kaya nga naman, gusto pa ka atimanon sa Ginoo. Ano kahaan na nga atimanon ka? No, tanaw na to niya. As we stand every day, we are fulfilling something. Kaya inay mo katapad, fulfilling. Naay ginaplastar, naay ginabuhat. Mao nang nindot kaayo kung natay verse ng I can do all things through Christ who gives me strength. Pero be careful for using that verse. Kaya ang uban pod, ma-misuse pod ang I can do all things. No? They can do all things through Christ man. Ila kay I can do all things through me. No? Through me. But, no? Sa atong verse karon, atong pag-isgoy, and key verse din nato, you are not only ones with whom the Lord is making this covenant with its obligation. Dili lang yun para ninimo karon nga mensahe. Kundi para ni sa ato ang tanan. Para nimo, para sa imong pamilya, para sa imong anak. Ingon pagani diha sa verse 15, no? Og katong imuha pang mahimong. Butan na nato. Mahimong anak baron kay mga anak pa man guro ka, no? Or coming pa mga apo na nimo. You are having this covenant, you are having this agreement with God for the generations to come. So dako bag kahimuan ang atong pagkamatinud-anon karon? Dako kaayo. Dako gyud kaayo. In this story in chapter 29, Moses wanted to make the Israelites understand sa ilang pagabuhaton. Say it with me, pagabuhaton. Gusto ra gyud ni Moses as a leader nga masabtan sa matag usa sa iyahang ginalid nga naa sila'y pagabuhaton. Unya kay tungod kay naay man pagabuhaton and gusto usab ni Moses, he wanted to let the people understand who they are. Kay tungod kay naay buhaton, buot usab ipasabot ni Moses sa mga Israelites kung kinsa sila sa ilahang task nga pagabuhaton. So say man ni karon, naata diri karon no mga lagad sa Ginoo. So therefore, isa mi nga gigamit sa Ginoo, isa mo nga gigamit sa Ginoo nga ipasayod sa atoa kung kinsa ta sa atong matag usa ka ministry. Sa matag usa ka buluhaton. Mao gani that aside from that, in every assignment, in every task nga pagabuhaton, naagyoy danger awaits ahead if we will not follow it. But there will be a blessing waiting ahead if we will do it. So mauna na karon, mamili ta. And this message, no, dunganan nato nigdiskubre, dunganan nato nigtuon karon kining ginaingon that you are standing for something. Andam na ba ta? Okay? Andam na ba ta? Gusto mo na ko? Okay, kay andam naman ta, ako'y pangutana. Tanan ba ta na ay ginalaban? Naa. No? Tanan ba ta na ay ginabarugan? Naa, di ba? Naagyod. Pero, nakakapangutan, tungkol kay nakagibarugan, nakaginapaglaban, nakapangutan na ba kasi mo kagalingon nga nung ikaw na lang pirme? Nakagibarugan, nakagipaglaban, pero naabot sa punto si mong kinabuhi, nakapangutan na ka ba, nga nung ako lang man?
ako raman. Ikaw lang maglihok, butang na lang nato. Ikaw na lang maghuna-huna. Ikaw po magplano. Ikaw po magbuhat. In short, ikaw na magtanan. No? Ikaw na ang magtanan. Sige, butang nato. Nakauna-una ka nga, no? Ako raman tanan. Sa imong pagpangutana, ana, nisulod po ba sa imong huna-huna nga naa ba ni kapuslanan? Kaya posible kayo muliok taway kapuslanan, no? Nga walay resulta. Usay, bisag kabalog, uta nga, masipyat sa unahan, kaya wata kabalog, isugdan-sugdan nato, padayon ang gyapon nato. Kaya nga naman, lagi kapuslanan. No? Pero malagi kang kaulahian, matunan, nga nung ako raman. Nga nung ako raman. So with that, no, let's start learning first point, our message. Because you're standing for something. Point 1, you are not standing for yourself only. Verse 10 to 11. Unsa di giingon dira? Today, you are standing in the presence of the Lord your God, all of you, your leaders and officials, your men, women and children, and the foreigners who live among you and cut wood and carry water for you. So therefore, isa sa imong ginabarugan karon dapat imong huna-hunaon nga nibarug ka, nilaban ka dili lang para sa imong kaugalingon, but you are fighting, you are standing for your entire family, for your entire tribe. And even gani gibutang diha, bisan apil pa ang nagbugha sa imong kahoy, sa imong balay, kung nakay tagabuga ug tagkabo sa imong tubig, apil na sa imong ginabarugan karon. In short, appeal siya sa influence ay mong kinabuhi karon. So ayaw una-una ang puta nato na narbaho ko para ra gyud sa kong kagalingon. Dili gyud siya. No, dili gyud siya. Nganong dapat hibaw-on nato nga dili lang para sa atoa? Para dili ta mahimong selfish. Para dili ta mahimong hopeless. Para dili ta dali ma-frustrate. Para dili ta dali ma-discourage. Kaya nga man, makahuna pa man ta, ay naabaya ko'y ginipaglaban. Naabaya ko'y ginabarugan. Wala nakigsabot, no? You are there to present your family, your tribe, and even, gabutan ako diri imong bloodline, tanan imong kaliwat. Kanimang good siya is ng story. Basta na to in verses 1 down to verse 15. Kani siya, ang mga Israelites is makipag-covenant, makigsaad, makipag-agree diha sa Ginoo. Kay gusto ni Moses nga i-sure nga ang tanan connected gyud. In short, nangalagad gyud sa Ginoo tinud-anay. Nangalagad man sila, no, nangalagad man sila, pero lagi naagi panahon na magahig ulo. Mura pug kita. O diba? Nangalagad pero usay gahi pud ulo. No? So ingon si Moses nga dili ni pwede nga mabiyaan ako ni sila nga ingani ra gihapon. So mauna nga isa sa mga kuan ako diri is that bitaw no. Kung makigsaad baya ka bisag maingon ka para sa imong kagalingon, dili gyud nato dapat kalimtan nga aning atong kinabuhi na ani influence. Tanan natong buhat na agi ay agi. Naay maapektuhan, naay makaani, naay masakitan sa atong kinabuhi. So mauna nga ang atong pakigsabot, ang atong pakigsaad diha sa Ginoo in verse 10 to 11, dili lang para sa imong kagalingon, but for the entire family. So manang karon igsuon asa man ka giposisyon sa Ginoo karon, dili lang na para nimo. Of course, ikaw jud una makabenepisyo anak kay ikaw man frontliner. Pero ingon sa Ginoo, dili lang na para nimo. Para sabna sa uban. Huna-huna no, huna-hunaon ba? While nagkuan ko ani baka nang nag-review ko sa kong notes, isulod jud sa kong huna-huna nga, huna-huna bisan unsaon nimog paningkamot nagtuwad-tuwad pag-inampo dira. Naghinilak ka sa pag-ampo diha. Kung wala nimo gitagaan pagpakabana ang imong pamilya sa pakigsaad, sa pakipagsapalaran sa Ginoo, you will be defeated. Sige kag paningkamot pero wala nimo ginatudloan, wala nimo ginabansay imong kaubanan. Pildi gyapon di ay.
So kaya nga gibuhat man ako ni kay para sa akong kaugalingon kay para kuan. Dili di ay. Dapat di ay napoy panahon nga pwede ra gyud di ay sabay. Sabay gyud di ay. Kay nga no, whatever you do, whatever you plan, whatever you plant, whatever you harvest, always allow God to get involved. Anak gyud di ay. Mabitaw na bisag sa atong decision ko inguta, ay para na sa akong kaugalingon Lord kan. Always remember si Lord nakadungog gyud tanan. Naka-witness gyud sa tanan. Muna mi ko nga dili ako ra dyan eh. Wala labot ang Ginoo ani. Mo ingon siguro si Lord, sure. Murag siya tag-iya sa life. Nga ako baya. No? Always allow God to get involved. Di ba, dili sayon pag naay mo apil-apil. Dili sayon. Okay, you have to adjust. Samot na. No? Samot na ang Ginoo atong apilon. Lisod gyud i-adjust. Pero, no? Pero, if you are standing, if you are fighting for something for the Lord, dili nimo biyaan ang Ginoo. Dili nimo biyaan. God, kaya nganong dili sa biyaan, nganong apilon gyud nato ang tanan, because, no, God, nakakita ko ani nga line, God desired prosperity for the whole nation, and everyone was called upon to walk according to the Lord's directives in order to open the channels of blessing. Kisa ganahan diri kinabuhing madagayaon. Abundant. No, wala gyud ganahan nga pagtan-aw sa kusina, uy natumba ang sako, nakuyapan. Pagtan-aw sa kaldero, uy unsa man ni. No, pag abot dito sa gawas, uy naunsa naman pud ni. Pagtan-aw sa ref, uy tubig na lang man ni. Hana? No? So moingon mata dili man kayo inga na kasubra-sobra pero lami pud magkinabuhi nga naa. So that is why God desired prosperity for the whole nation. Ug unsay requirements? To walk according to the Lord's directives. Unsay gyud direksyon sa Ginoo. Aron to open the channels of blessing. Kay para na ay mabuksan. So paano ta makadawat og panalangin? According to verse B, the secret of prosperity was the blessing of God. And the secret of receiving that blessing was obedience to God's command. So ang sikreto daw sa imong kadagaya, panalangin sa Ginoo. So unsaon pagdawat sa panalangin sa Ginoo, mutuman ka sa gisugo sa Ginoo. Na basic kay paminaw no? Pero pangutana ba? Andam ba ta gihapon? No? Andam ba ta mutuman? Kung maingon kung kita na suguon. Nindot paminawon na blessing. But always remember, the moment you make excuses in life, next slide please, God could not truly be God to you or to us if we refuse to accept and obey His command. Refuse ra na ha. Likay. Wala na sa ingon niya ni biya. Likay pa lang. No? Ay, kuan. Ingon si Lord, nak, dako kay question sa imong kinabuhi ba? Una naay gidrop si Lord na wisdom sa imo ha. Kadali lang. Wala kay ako nagdamgo. Kanang kadali lang. Ay Lord, pwede sunod na lang. God could not truly be God to you. Sa imuha niha, ang Ginoo man gyud siya sa tanang panahon. Sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. God could not truly be God to us, to me, to you, if we refuse to accept and obey His command. Refuse pa lang. Wala gibutang dia decline. Likay pa lang. So kaana ko ba no? Grabe. Tama gyud ang kanta nga. Dili sayon ang magsunod kang Kristo. Magkabalo sa atibilid ani nga kanta. Dili sayon. Ginakanta mo gud na sa kong kauban sa eskwelahan. Dili gyud sayon. And then last time
care group me, ana ang igsuon ni Ate Bilin, dili gyud di ay lalim ang mga lagad. No? Dili man ni panghadlok nga, dili na mo mga lagad kay dili alim. Pasabot ba dili gyud sayon ang journey for purification, for making us righteous. Di gyud lalim kay banggaon tanan natong prinsipyo sa kinabuhi. So mauna nga ang Ginoo maka-declare gyud ka, naka-testify gyud ka nga Ginoo siya sa imong kinabuhi if you will allow Him. If you will allow Him. Pero kung imo ra tanan, iya ra gamay, imo dako, dili. Time will come, mo manifest gyud ang result. So igsuon, you are standing for something. There is something nga dapat nimong tutukan. Dapat na kong tutukan kay tungod dili lang ni para nako. Dili lang ni para nimo, kundi para sa tanan. Sabtan ba na to? Seryosohan ninyo di ano? Kana jud ko nga, Lord, dili jud ko musugot nga maabot sa punto sa akong kinabuhi nga dili na ka mahimong Ginoo sa akong kinabuhi. Kay kabalo ko bisag asa ibutang Ginoo man gyud siya sa iyang pagkaginoo. Pero diha lang jud na magmatter sa ato ana kung unsaon nato. So magingon na bisan maghisgot tag pareho Ginoo, di kita pareho ta nag description. Di kita ta nag same og experience ngano man gilahi di ka depende man sa atong pagdawatan sa atong kinabuhi. So therefore, maigsuon. Let us remind ourselves this morning, dili lang ni para nako. Inay mo ko galing igsuon, dili lang ni para nako. Ang imong pagpangalagad karon igsuon, dili na para karon. Dili na para sa imong kagalingon. Hadlok, no? Hadlok. Point number 2. Aside sa dili lang para nato, there is this something nga gusto gyud ba nga barugan sab nato. Sama sa gusto ni Moses sa Israel. You are standing for your assignment. Kisay mo tuod diri nga nay assignment. Kisay kinahan nag-assignment. Di ba wala maningog. Hago, estudyante nga assignment, ma'am. Di sa gana ng homework. Kaya nga additional effort, additional time. Pat musugot man tag sa dili, gi-plaster sa Ginoo sa kalibutan nya nay assignment. No, naay gyud assignment. Asa man na, no? In verse 12, you are here today to enter into this covenant that the Lord your God is making with you and to accept its obligation. So sa panahon day nga naatay dawaton, sa panahon day nga makigsaad ta, makipag-agree ta, naa gyud ay obligasyon. Unsa day ay na? Nganong na may obligasyon? Unsa day gusto ni Lord ipaprove sa imo? Unsa day gusto niya mahibaw-an nimo? Verse 13. So that the Lord may now confirm you as His people and be your God, as He promised you and your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob. Kasi ilang journey, giriman sila, prior ana nga chapter, giriman sila ni Moses. Anong gahi gyapon mong ulo? Sa 40 years ninyong binaktas anang disyerto, wa mo naguban og sandal. Wa mo nagisian og sanina. Sa panahon nga, tagiti kag init, nay mga panganod. Sa panahon nga gabi, na-provide sa inyo nga. Tsaka ngit-ngit na-provide na pillars of fire. Kaya para di mo mga damag, pero maggahi kayo mong ulo. So ayo punta no pariyo ta ni Moses no na makabalo bitaw ta kanus sa matay kay para ato mabinlan atong mga anak. Kani siya mangod kabalo sa mamatay na siya. Kana ko nga dili mali ang assignment nga gibili ni Moses. Dili gyud mali. Ug kana pud ko nga salamat gyud pud Lord no kay kanang nakabaton bitaw mig ingani nga prinsipyo sa ministry nga dapat jud ay magbasag Bible. Kaya kung dili ta magbasa og Bible, ay malay ko ba? Di ba? Malay ko ba? Nanani nga ni? Di ba?
4 years man jud ko nag-eskwela Bible school, pero nahuman man jud nako ning Bible ug sulat. Ug sulat lang. Siyempre, magbasa man jud ka, kay musulat man ka, pero wala ko kasabot sa tanan. Kay sulat raman to, kay kung dili nimuhot doon sulaton ng Bible, mawad-an makag-scholarship. Nga na, manang doon sa DBC. Sa una. You write the Bible from Genesis chapter 1 until Revelation. Tuldok to tuldok kama, asa tanan-tanan. Kay kami puntaon, kay mga bata pa, kay iskan daw na abot sa Korea. Kay kung naay kulang tuldok o kama, mo orientation sa mga, first year may, kung naay kulang nga kama, atik-atikon, matutong ninong pastor, eh. Kaya na kulang kama diha, na mga litra, babawasan inyong scholarship may taon. Kita na naginot po na makahuman, sa gabi, abta na gami paspasay. Pero nakasabot ba may? Wala. Sulat naman. So ano to si Pastor Kadugayan? Isa man ta sa aning church na to, isa man sa naga-recommend, no, nga mga batanon nga willing mahimong pastor. Ingon siya, kanin yung pasulat-sulat, di pabuhat pa na niya devotional, puslan pa na. Amot lang, napurso ba? Iya man to ikuan, pabuhata, papasahag Bible kada adlaw, 1 chapter a day na pabuhata og kuan. Devotional, di ba? Masabta na nila. Pero amot lang, murag nagsulat, mangyapon si Kin og si Bindoy. Ma-feel ako, hangtod sa hangtod, wala na. Maayo, kinaputulan na siya na curse. Ikaw, dyan ako na siya nga curse, oy. Kakagahago, mahagbas pa ka na mag-abot sa door, magsulat pa gyud ka. Nawa pa gyud ka nasabtan. But with this, no? Nganong kinahanglan nga makahibaw-an nato ang obligasyon? 13, dako kayo siyang assignment so that the Lord may now confirm you as His people. Para good din sa mga Israelites, good kaniadto. Pero ang pulong sa Ginoo, wala may expiration. Diba? So how can we confirm that we are His? So that the Lord may now confirm you as His people and be your God, as He promised to your ancestors. Sa buhaton, makigsaad. In short, kung sugdo na to sa pinaka-basic, dapat dawatan nimo si Kristo nga isip imong manluluwas. Diya ta sugod. Kaya usaw nimo pag-enjoy nga hallelujah, praise the Lord. Na wala pa kay ka naka-decide, dawaton day siya. Napag-abot sa unahan, na-frustrate ka, ingani di mga lagad sa Ginoo. Pero kung nasabtan nimo, nganong kinahanglan nimo dawaton nga na kay manluluwas, sa unsa pay mahitabo si mong kinabuhi, you will stand for that. Ipaglaban gyud na nimo, sama na inyong gyud. Sama na inyong nakoy lang. Unsa man na inyo di si Manoy, alive, sama na. Kadaghan ba na? Pero kung masabtan nimo, ansiran nimo. Assignment man. Di ba? Kinsa diri estudyante, nagitagag assignment, wa giansiran, kay wa man kasabot. Pero kay nasabtan ang gipadala nga assignment, giansiran ba nimo? Giansiran, kay nasabtan man. So therefore, our assignment is to have covenant with Him. To have covenant with Him required people to act accordingly and by choosing rightly. Pili gyud og tarong. Kay ngano man, unsay pinakadakong assignment diya? To confirm that you are His. Nung naghadlok, no? Nga maabot ang panahon ba yun sa nga, kinsa day ka? Kanang, kuhan ka na ba? Social nga pagpangutang nga, who you? Ana ba? No, pero dili nga na ka, dali dawato na inan ka nga, who you? Or, kuhan man sa gamay, maki-involve ka sa kinabuhi, natuwang ka, kinsa man ka? Sakit. But this is our assignment. How, no? How can we answer? How can we fulfill our assignment? Balik ta verse 9. Obey faithfully all the terms of this covenant so that you will be successful in everything you do. Unsay katubagan? Obey. Obedience. Obey faithfully. Joshua, di ba? How many times we read, study the Word of God so that you will be guided and become successful. Pero, so pasabot pastora, kung magbasa ko Bible, mag-prosperous na rin ko. Kaya nagbasa man ko. Obey. Tumana. Tumana yun.
In every assignment given to us, we are expected to pass, to return, to submit it completely. Assignment man nga kinabuhi gihatag sa Ginoo sa tuwa. So sa pagbalik nato ani, dapat buo ni. No? Nasundan ba ko ninyo? Assignment ni gihatag nga kinabuhi. As God entrusted this life to us, it's a must to us to submit it to Him fully. So di pwede nga ang imong assignment lang imong ipasa sa Ginoo, imo rang ulo, dili apil kasing-kasing. Dili pod pwede nga istorya lang imong pasa, dili imong kinabuhi. Nasundan ba ninyo magsuon? Your life is your greatest assignment. Submit it to Him fully. Submit it to Him completely. So when we say complete, masugot man kag sa dili, follow the standards. Obey the standards. Lisod, perting lisura. Mapakyas, yes, pakyas gyud usahay gyud. Pero mag-ingon, naay kondisyon. Grasya ang Ginoo. Mao gani gihatod si Jesus ato. Gihatag si Jesus ato. What is, no? The obligation of people. Unsay obligasyon nato to answer, to submit our assignment? The people's obligation to commit themselves in the covenant was based not simply on law or demand, but on a response of love. Dili lang nimo buhaton kay tungod gisugo ka. Dili lang nato buhaton kay tungod maoy gisulti, but buhaton nato bunga sa atong paghigugma. So therefore, to stand for something is dili dali. Kay ngano, dapat out of love, in response of love. Kay para dili ta maabot sa puntos tong kinabuhi nga. Dili ta maapil sa grupo, dili ta maapil sa tapok nga kung asa mao ang tanan, no? Mabuhat man, pero mo lagi mag-alanganin man. Makaya lagi buhaton ang tanan, pero mag-alanganin pa man. Why? Because sugo raman. Why i-count nato assignment? If balikan nato ang kinabuhi. Ingon pa si Moses sa mga Israelites, sige good. Nana mo diri karon. Baliki good kung giunsa mo pagluwas sa Ginoo. Baliki good kung kinsa ka kaniadto. Ingon si Moses sa mga Israelites. Baliki good for 40 years. Kanato pod karon, sige good, baliki good, pila naman imong edad karon. Sa mga nangagi nga tuig sa imong kinabuhi. Wala bagyod na himong maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nganong di man jud ta ka-submit sa atong assignment completely diha sa iya. Nganong dili man nato ma-surrender ang atong kaugalin completely sa iya. For that entire year, kung balikan nimo imong pagkinabuhi, wala bagyod na himong maayo ang Ginoo. By accepting God's offer of covenant with all the blessings associated with it means walking with Him and being a blessing to others. Parte sa assignment. Nga atong kinabuhi, ingon pa sa conference, mahimong healing sa uban. Mahimong kahayag sa uban. Mahimong giya sa uban. Dili mahimong tuhikanan sa uban. What does it mean tuhikanan? Kana ganing mao na lang hisgutan. So pasabot ang gi-offer sa Ginoo sa matag usa kanato. Si Jesus man gyud, di ba? Gipadadaan tag manluluwas. By accepting Jesus in our lives, it is already associated with blessing. Naa na gyud nay panalangin. Og tungod ni ana kay napanallanginan man ka,
na pananlanginan man ta, it is also ours to become a blessing to others. So unsaon man nato pahimong tagpanalangin kung di ta kapasa sa atong assignment og tarong. Muna unsaon nato pag-share sa atong answer sa uban kung kita mismo wa pa ta ka mag-answer. No? How can we present ourselves to others as their guide, as their light of kita mismo sa tong kagalingon? Wa pa nadamagan og taman. Dili damagan, nadanagan. Tanong na to kay nadamagan akong naingon. Nadanagan og taman. May gani ingon sa verse 15, He is making it with all of us who stand here in His presence today, and also with our descendants who are not yet born. Aside sa atong assignment nga mahimo tang iyaha, assignment nato ni andamon nato para sa magsunod pa sa atoa. So naa na karon sa imo igsuon kung unsang klaseng preparation imong buhaton para sa mga musunod pa nimo. Kay wa man ta kabalo unsay mahitabo gyud sa unahan. Para mahimong plaster, para mahimong presentable atong assignment, paningkamutan nato karon. Kay usbon ako wa gyud ta kabalo unsay mahitabo sa unahan. Di gyud ta kagarantiya nga ang atong kadasig karon mahimong safety sa mga magsunod nato. Kay wa gyud ta kabalo. Pero naasay dakong kahimuan. We are doing this to the generations to come. Mabitang maghuna-huna ako ba? Usahay bitaw na panahon di gud ta kaampo no bago matulog. Kinsa man dira nakaampo gud every day. Matulog. Kanang perfect gud before matulog makaampo gud. Wala jud paltas. Ako mingon jud ko na jud panahon di ko kampo. Mapul bitay no side, Abi, manong kami, Abi, mag-pray ta. Kapoy ko, mami. Mauna ni. Israel, usay mo sa pastor. Kuya, mag-pray na ta. Ay, makatulugon na jud kaayo ko da. Hala. Maka-alarma na. Kay naa na sila'y rason, di kapoy na pud sila. No? Kaya atong rason, ay, wa jud ko kaampo, kay gikapoy, jud ko, hala ka di, ay, mo manifest man di ay sa ilahan, no? Wa gani mi nag-share. Kapoy ko, mami, anak akong dalaga. Hindi sila kay, katulugon na jud kay ko, daddy. Matubang og TV, og cellphone, bisang hangtod lagi alas 9, nagsigang mang mata. Palungon na ang tanan, magampo na ta. Katulugon na jud kay ko, daddy. Hala ka diha. Mauna ni ron. Assignment. No? We are making this, no? Who stand here in His presence, so patabot nakauban pa nato karon ug sa masunod. Unya ako, what if magpadayon na si Abi ug si Jesse nga na maampo na ta, kapoy man ko na unsa na mitabo sa mga apo ani puhon. Mingon mong apo nga wa mi panahon. Hala. No? Di na siya importante, okay ra gyud. Murag hadlok man. Di ba? Hadlok. So therefore, mga igsoon, your assignment today makaapekto sa musunod ng mga henerasyon nato. Usbon nako, naay kahimuan imong faithfulness karon? Naay ba kahimuan ang imong ginabarugan karon? Naa good. So mo na igsuon, inay imong katapad tarong-tarungan na imong gibarugan ha. Na tarong-tarungan na kay basig wa na mao. No? Kasi syempre, kung kita lang yun, atong kagalingon standard, kagalingon na feeling, tama to eh. Pero kung mubalik ta sa pulong sa Ginoo, tarong-tarungan lang. No? Kay nakalatas mga ni Israel for 40 years, pero gingnon gapon, mga gahi gapog ulo. Na ikaw, pila na makatuig nangalagad sa Ginoo? I-convert na lang nato sa pagpangalagad. O, di ba? Makapanghinok, hala, bitaw no? Makaana pa mangganit ta? So therefore, inay mo katapad, nakay assignment.
Lastly, you are standing for something, right? Atong title. Third point is that you are standing for security. Not only you are standing for your tribe, not only you are standing for your assignment, but you are standing for security. Para sa kasiguruhan. So pasalamat gani tanong nga naay naga-secure sa atong dapit diri, atong housemates. Pasalamat po ta kay naga-secure every weekend sa atong ministry diri na ay prayer and fasting. Pasalamat ta kay naga-secure sa matag usa ka membro nato mao nang naatay care group. Dako kayo nagkahimuan para sa kasiguruhan sa matag usa. Let's read verses 18 and 19. Galingawan jud ako nig colorful mo ta maklaro ninyo diha nga gamay man ni. Ingon pa diha. Make sure that no man, woman, family, or tribe standing here today turns from the Lord our God to worship the gods of other nations. Mo na ingon ni Moses yan. Siguraduha lang. Bisaya man tanong. Siguraduha lang nga wa gyud babae, way laki diri, walay pamilya, way tribo. Unsa man ang pasabot niya? They're standing here today, wala man ta ka nanindog ban sila ning lingkod. Basta kay naa atong adlaw. Ana atong tungura turns from. Unsa man ingon ang turns from? No? Mutalikod. Turns from the Lord our God to worship the gods of other nations. This would be like a root that grows to be a bitter and poisonous plant. Naamon to kung gandang Bisayaan, yung wa man ni na-save. Siguraduha lang na walay ni isa ni aning naa diri karon mutalikod, mubiya sa Ginoo kay ngano mahisama siya sa usa ka unsa daw? Gamot nga pait ug makahilo. Mabitaw na no. Reality man gyud ni. Pag once ang usa ka Kristohanon mo backslide. Lisod balikon. Perti na gyud mang istorya pod. Nga dili kabalo ko ana. Pait na gyud. And even poisonous. Kadlok. Okay ra siguro tong pait pero ang poisonous murag worse gyud. So inaay mo katapad ayaw gyud biya sa Ginoo kay padi ka makahilo. No? Di ba pag mingon tag makahilo gamay ra man buhi ana no, patay man gyud. So luoy ang mabiktima. 19. Make sure that there is no one here today who hears the solemn demands and yet convinces himself that all will be well with him, even if he stubbornly goes his own way. That would, sa condition nila, remind, that would destroy all of you, good and evil alike. Kana, good si. Wala man, takita sa naong ni Moses, pero siyempre, pag leader, siguraduhan lang. Di ba, ana magyud na. Ana magyud na. Siguraduhan lang nga walay ni bisan isa diha sa inyo karon nga naa. Ingon sa dira. Nga nakadungog ani karon, pero kumbinsido gyapon sa kagalingan okay ra jud magbuot-buot ug iya. Mao man ingon diha, di ba? Inato ra pud Bisaya, gud di baya ko Bisaya jud. Convinces himself that all will be well with him, even if, sige na, stubbornly goes his own way. Stubborn. Kay ulo, badlungon. Nakadungog na. Pero naara gyud siya iyaha. Ug okay ra gyud ni buhaton, kay mao ni akong uyon. Pero ingon diha, unsa gibutang diha, first two words ni Moses, make sure. So this is also a reminder sa tong tanan. Especially magining kanan. Make sure. Siguraduha nga walay ni bisan isa anang imong anak diha karon. No? Ng mga talikod, mga lagad sa Ginoo.
kay mahisama gyud sa ugat nga pait og makahilo. Ana. Og siguraduhan lang gyud nga walay ni bisan isa nga nakadungog ani karon. Di ba mo man gingon diri? 19. Make sure that there is no one here today who hears this solemn. So when we say solemn, di ba holy? No? Demands. Demand ba to nga mahimong makikagsaad sa Ginoo? Demand, di ba? Yet, convinces himself that all will be well with him. Okay na sa kuha, kasabot ko na. Pulong na sa Ginoo. Yet, even if he stubbornly goes his own way. So, di kita makumpiyansa iksoon. 40 years gani sila nagkuyog ni Moses, no? 40 years man gani sila gatiman sa Ginoo. Kita ani nga napulo pa lang ta katuig nangalagad sa Ginoo. 5 katuig. So lisod, make sure. Mo gani natunan ako sa conference, make sure that the people belongs to you will not become narcissistic. Unsa nito meaning sa narcissistic? Tuna ko man ako nag-conference. Di ba? Lover of themselves so much. Kay diha na ang musulod, nga dili nako angay makiuyon. Sila na'y makiuyon nako. That is the attitude of narcissistic people. Make sure that there is no one. Take note ha. So, make sure that there is no one. Wala sa inyo, make sure that not all of you, but make sure that there is no one. Bisag isa ra gyud. Isa ra gyud, wa na gyud gihulat ang tanan. Kay ngano? Verse 20. Kay kung naay bisag isa lang nga mahimong daot ana, sakit-sakit man gyud ni, gipula gyud nako kay para dulot. The Lord will not forgive such a man. Instead, the Lord's burning anger will flame up against him, and all the disasters written in this book will fall on him until the Lord has destroyed him completely. Grabe. Di gyud lungan hangtod di magunob. Kasakit. Masakitan ba ka? Yes, of course. That is member of your family. That is member of your community. So magiingon, daghan na kayo ng illustration, bisag unsa pa kadaghang maayo nga prutas, kung sagulan gyud nag-usa ka lata kadugayan, matakdan gyud na. So kaana ko bitaw no. Nganong dili man jud mo daog ang daghan nga maayo? Nganong madaog man gyud ang lata? No? Kapansin mo? Kamatis sa kadaghan. Nay nasuksok sa tunga og daot, kadugan tingala kan daot naman. Nganong dili man mo daog ang daghan? No? Nga pwede na to ilang i-reborn. I-reborn. Ang katong daot. I-influence. Pero nganong, ay, grabe. Sakit kayo, no? Destroyed him completely. So sakit kaayo makita sa usa ka pamilya nga na isa. Nga ginatawag nila ana nga sa tawag nila black sheep, no? Black sheep. So inaani mo katapad, don't count yourself as a black sheep. Why? Kanigsuon, nganong mahimo ta mabinantayon? We must be on guard against any member who then decides that it is safe to do as he or she pleases, because if an individual member of the community chooses the path of willful rebellion, will single him out for the misfortune or curses from all the tribes. We must be on guard. Magmabinantayon gud against the member who then decide that it is safe to do as he pleases. Katong gingon ako gani. Again, remember this. You are making an agreement, your covenant, as a team. As a team. 14 and 15, you are not the only ones with whom the Lord is making this covenant with its obligations.
He is making it with all of us who stand here in His presence today, and also with our descendants who are not yet born. So, kitang tanan gyud ang gitagaan ani kay para magtinabangay. Magbinansayay. Kay kung kita-kita ra gyud, mahimo gyud tang selfish. Nagkugi ko, ikaw wala ka nagkugi. Diya na musulod ang kuan. So therefore, you are standing or doing this. Nganong barugan nimo nga dili lang para nimo? Nganong barugan nimo ang imong assignment? Nganong barugan nimo ang safety sa generations to come? Because you are doing this for the coming generation. Kay musugot man kag sa dili na madyoy kaliwat mosunod nimo. And you are doing this to prepare a fruitful land from a barren, wasted, and nothing land. Verse 23. Kay diha man good negative na diha ako lang siyang gitranspose into positive. Kay pag once na ay ni isa ra gyud. Na ra gyud isa na madamay ang kadaghanan sa curses nga mahitabo. Og unsay curses basahin niyo ng verses 22 to 29. Mao nang ako to siyang gitranspose into positive. You are standing today, you are fighting today, nagpabilin kang matinud-anon karon, gipili nimo nga mga lagad ka sa Ginoo kay para sa mga musunod pa nimo. And to prepare a fruitful land from the barren, wasted, and nothing land. And to heap or cool down the furious anger of God for the generations to come, so that they will not become the subject of mockery. Di para dili sila biay-biayon. Di ba nga Kristohanon man kag mga lulo ug lula, Kristohanon man to mama. Ano yan ang mga karon? Kay para malikayan, para maputol ang maong curses daan. That is why you are standing today. Baga, you are aiding the gap daan. Ginahulipan nimo daan. And you are standing here today because God wants to reveal it to us. Nakadungog ka ani karon kay gusto gyud sa Ginoo nga makadungog ka ani. Kay ngano man kay naay maapektuhan. Naay mapanlanginan or naay masakitan. So therefore, kanatong tanan, basahon na to verses 14 to 15. Okay, 1, 2, 3, go. You are not the only ones with whom the Lord is making this covenant with its obligations. He is making it with all of us who stand here in His presence today, and also with our descendants who are not yet born. So this time around, I request everyone, manindog ta, and let's pray for the coming generation. Let's pray that this assignment nga gipiyal, gibilin sa Ginoo sa to karon, masubmit na to nigtarong. Masubmit na to completely. And let's ask God to protect our generation. No, it is a testimony yesterday. Sa akong pamilya mismo. Ngano importante gyud piminti ngano i-secure na to tong anak. Kay gahapon kami ra nabilin sa balay 3. Ay dili day kami day 4. Kay nag-adto sila ni ate diri sa church, practice, si pastor po ng practice. Then nang milo, namilo ko nakatalikod ko, ako bantay ni baba si Abi. Pagbaba ni Abi, wala ko kabantay good. Tingala ko kalit naman na nila gubo. So nalisang ko kay na nila gubo, as super jud kad ako. Tanaw ko sa CR wala, tanaw ko sa kusina wala, sa kwarto wala. Asa si Abi? Pag naog na ko dito sa baba. Musulod day unta siya sa room nila ni Ate Gina. Nanay pultahan. Iyang nawahing ang pultahan na perting di ay tumbog ata. Nalamba ang pultahan. May gani kay si Abi na ara jud sa kilid wa gyud siya natarog. Wa gyud siya namansahan. Pero ang kalagubo sa pultahan perti jong kusuga. Gitulak unta nako kay binakugaan na pagwahing nako. Dito ko ka-realize kabugat di ay sa pultahan. Ingon pa si Jethro gahapon, duha mi nagtabang atog plaster, alsa, pero gahapon naalsa na kog ako ra isa. Kana ko Lord, salamat gyud sa protection ni Abi. Salamat gyud.
Kay kung napuruhan, I don't know what will happen to Abby. Bugat kayo siya nga pultahan, super bugat. Imagine ni mo, 2 kalaki nagtabang. So parents, and even singles, no, let's pray for the generation to come. Let's ask God that, Lord, for my generation, I am standing here today. Lord, bisan nasakitan ko, bisag masakitan ko, I want to stand for the security of my children. I want to stand for the security of my coming generation. I am standing here, Lord, for the security of my family, for the security of this ministry. Lord, let these people of yours nga nakadungog karon have that desire that, Lord, we will stand. Magbuhat mig kasabutan diha kanimo. Kung naaman mi dapat kasabutan, Lord, diha jud kanimo, Lord. Ison, while you're standing there, pwede ba ka mahimo makigsabot sa Ginoo? Thank for the coming generation. Hunahuna ang imong anak. Hangyo sa Ginoo tanang gusto nimo ihangyo para nila. Sa imong mga moabutay nga apo. Hangyo sa Ginoo sa igbuot nimo hangyoon. Karon pa lang danig suon gipadungog ta sa Ginoo ani kay para to prepare for them. Di ta mahimong kumpiyansa. Kay wa ta kabalo sa unahan, basi mo talikod na mga lagad sa Ginoo. Yes, God. Jesus. Continue asking God. Continue. You can open your mouth, pwede na yun mo buksan imong babaigsuon. Hangyo ang Ginoo. Ihilak sa Ginoo, Lord. Mao ni akong hangyo sa imuha para sa akong anak. Para sa akong apo. Para pag sa musunod pa nga mga generation. Lord Jesus. Soon, walay lain makaback up sa imong pamilya. Walay lain makaback up sa imong anak. Ikaw mismo, nakakita ka sa status. Nakakita ka sa standing sa imong anak karon, sa imong pamilya, sa imong igsuon. Nga nangalagad sa Ginoo. Ilaki diya sa Ginoo, hangyo ang Ginoo. To see the glory of your Son shining bright on everyone. All we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze. For my generation, Lord. Hangyo sa Ginoo igsoon.
Unsay gusto nimo hangyon sa Ginoo para sa imong anak, sa imong pamilya, sa imong igsoon. Ask God today. Kay wa ko kawal basigon niya makalimot na kaghangyo. Karon pa lang daan, secure them. For my generation, Lord. Matagusa ka, membro, Lord, nga natin. I am asking you, Lord, to spare the lives from the curses of the enemy. I am asking you, Lord, to secure every heart ng mga lagad, ng mga lagad especially, Lord God, sa mga kabataan, Ginoo. Samtang magtubo sila, God, they are praying. Nagininga mo pa nagtigong, nakakinigahimuan sa ilang adlaw-adlaw nga desisyon sa Ginoo. Lord, asa man sila maabot, asa man mo sila i-plaster, Lord God, we are asking you nga ikaw, good Lord, magatulit silang makasing-kasing aron mahimo kini Ginoong Dios. Sulit. Itin, O God, yung mga lagad. And even, Lord, for the coming generations, nga wala pa ni anak. Wa pa, Lord God, isubang nining kalimutan. We are praying, God, that you spare the lives. Set me from the lives of this world, O God. Lord, ikaw ang among ipagsaaran ni Ginoo. Ikaw, O Lord, ang among gitugyanan sa tanan. Lord, dili na mo itugyan among mga anak, among mga coming generation sa yawa. Kaya kanimo na mo, Lord, ginatugyan sila, God. Kanimo na mo sila, Ginoo, gi-entrust, God. Dili na mo makontrol ang ilang una-una. Dili na mo makontrol ang ilang kasing-kasing. Apan, Lord, kami naghahangyo diha kanimo karon. Lord, ayaw pasagdi ang among pamilya, Ginoo. Ayaw pasagdi ang Dream Church Davao family, God. Ayaw pasagdi ang matag pamilya, Ginoo Dios, sinikunik ani nga balay, O God. Ayaw pasagdi, Ginoo, ang among mga anak. Ayaw pasagdi, Ginoo, ang mga moabutay pa namo, Ginoo Dios, sa mga kalim. Lord, we know that you care for us. But Lord, dili yun na mo makontrol ang matagos sa kakasingkas. But thank you for dropping this message today that we are standing for something. We
we are aiding for something na ami ginaayo, na ami ginaplastar. Kining kinabuhiya Ginoo nga imong gientras ka namo. Panalangin ni kini nga mahimo kini kaayuhan ngadto sa umay. Panalangin ni kini Ginoo nga mahimo kini panalangin ngadto sa umay. Panalangin ni kini Ginoo nga mahimo kini ehemplo ngadto sa Lord, as we stand, as we fight, as we pursue, please secure our hearts. Na dili mi mahimong narcissistic na tao ka, but mahimong ming lovers of yours. Ikaw ang mahimong pinitik sa among kasing-kasing. Ikaw, Ginoo, ang mahimong Alpha and Omega, the beginning and the end of our everything. And as we continue, God, we're asking also, Lord God, to bless our fathers in our homes, oh God. Panalangin ni Ginoong Diyos ang mga bana sa tayo sa kapanimalay nga nagabarug, Ginoo. Lord, panalip di sila, Ginoong Diyos, gikan sa mga discouragement. Panalip di sila, Ginoong Diyos, gikan sa mga kawalan o paglaong. Let it be, God, na sila, Ginoo, isa sa nimong kumbinsido nga may kipag-uyon diha kanimo. And even mga mama, Ginoo, panalangin ni Lord God. We are vulnerable enough sa mga situations. Nagapalibot ka namo upon, Lord God. This morning, we are asking for your divine intervention. Ang tanan, Ginoo, kanimo namo itugyan. Dili namo i-absorb na kami lang upon kanimo namo ginatug. As we continue our lives, Lord God, starting today, we're asking a strength coming from you para makabarog kami taman, no God. Makapadayon kami taman o makalaban gid migtaman, Ginoo. We are fighting for something for you, God. We are fighting for something para sa among mga generations. Gani, Lord, once again, I am asking you, preserve this family. Preserve this Dream Church family, God. Preserve each family of this house, oh God. Preserve each hearts of these persons, oh God. And then preserve every generation, oh God. Wala gud mi mahimo, Lord, kundi gud mi tabangan. But we entrust you everything because we believe and we trust you that you will be there for all of us. Lord, kining tanan, among ginapasalamatan daan. Among ginabayaw, among gisalig diha kanimo lamang pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen.